MSME sa lalawigan ng Cotabato, aktibong nakiisa sa Mindanao Trade Expo 2024. Patimpalak sa pagluluto, isinagawa sa lungsod ng General Santos bilang bahagi ng buwan ng mga kababaihan. At LGU Takuro, nakiisa sa Bagong Pilipinas Servisyo Fair. Yan ang ulo ng mga balita sa pagbabalik ng Subsearch and Headliner. Magandang araw, South Central Mindanao. Narito na ang mga pangunahing balita sa Subsearch and Headliners ngayong Marso 5, taon 2024. Mga MSME ng lalawigan ng Cotabato, aktibong nakiisa sa Mindanao Trade Expo 2024. Narito ang ulat. Aktibong nakiisa ang pamahalaang panlalawigan ng Cotabato sa ginanap na 5 araw ng Mindanao Trade Expo nitong unang araw ng Marso, taong kasalukuyan na ginanap sa Abrisa Ayala Mall, lungsod ng Davao. Ang nasabing expo ay dinaluhan ng higit 100 micro, small, medium enterprises o MSME sa buong Mindanao. Layunin nitong maitampok ang iba't ibang dekalidad na produktong lokal na maaaring mabili ng publiko na malaki ang tulong sa pagpapataas ng kita ng mga mamumuhunan. Hindi naman nagpahuli ang 25 MSMEs mula sa lalawigan ng Cotabato kung saan ibinida nito ang mga ipinagmamalaking produkto ng mga Cotabateño tulad ng mga food delicacies, mga bags at baskets at souvenir items na nagpapakita ng mayamang kultura at tradisyon ng lalawigan at iba pang produktong agrikultural. Nagpapasalamat si Officer in Charge Marjan Warner ng Cotabato Province Investment and Promotion Center o CPIPC kasama ang mga lumahok sa MSMEs ng lalawigan sa pamumuno ni Governor Emilio J. Talino Mendoza sa pagkakataong ibinigay sa kanila upang maging bahagi ng aktibidad. Ang nasabing aktibidad ay pinangasiwaan ng Mindanao Trade Expo Foundation Incorporated, katuwang ang Department of Trade and Industry o DTI, Department of Agriculture o DA, Philippine Exporters Confederation Incorporated o PhilExport at Ayala Mall Abrisa. Bumisita din si Governor Mendoza sa Trade Expo kasama si OIC Provincial Director of DTI Davao del Norte, Attorney Zerlin T. Balyeque. Ang MTE 2024 ay magpapatuloy hanggang ika-5 ng Marso taong kasalukuyan at may temang Empowering the Future of MSMEs, Connecting, Cultivating, Commerce. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Terdi Valencia para sa Subsearch and Headliners. Patimpalak sa pagluluto, sinagawa sa lungsod ng General Santos bilang bahagi ng buwan ng mga kababaihan. Narito ang ulat. Nakilahok ang mga kinatawan ng 15 na tanggapan ng lokal na pamahalaan ng General Santos sa isang cook-off na binansagang Laban Girl Power para sa kusina ni Juana para sa pagdiriwang ng National Women's Month 2024. Sa nasabing patimpalak, nagluto ang mga kalahok ng iba't ibang putahe na gawa sa puso ng saging, katulad ng sisig, adobo, lumpia at mga pasta dishes. Isinagawa ang nasabing aktibidad sa Oval Gymnasium kahapon, ika-4 ng Marso taong kasalukuyan. Dinaluhan ito ng Department Head ng City Population Management Office na si Binibining Judith Hanyola, MPA, na nangunguna sa pagdiriwang ng National Women's Month ngayong taon. Dumalo rin ang Executive Assistant at Gender and Development Coordinator na si Ginoong John Rex Galdo.
Ang mga nanalo sa Laban Girl Power para sa kusina ni Juana ay ipapahayag ngayong susunod na Lunes, ika-11 ng Marso taong kasalukuyan. Ang pagdiriwang ng National Women's Month ngayong taon ay may temang Lipunang Pata sa Bagong Pilipinas, kakayahan ng kababaihan, patutunayan, at magtatagal hanggang ika-25 ng Marso taong kasalukuyan. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Terdi Valencia para sa Soxergen Headliners. Para sa uling balita, LGU Takoro nakiisa sa Bagong Pilipinas Servisyo Fair. Narito ang ulat. Nakilahok ang LGU Tacorong sa nagdaang Bagong Pilipinas Caravan na idinao sa Provincial Capitol Gymnasium noong ika-25 ng Pebrero taong kasalukuyan. Pinangunahan ni City Mayor Joseph George L. Lechoncito, MDDPA, ang mga representante ng bawat opisina ng LGU sa pagdalo sa Bagong Pilipinas Rally kung saan nakasama sa palatuntunan si Congresswoman Honorable Bayrihan Sakaluran at Provincial Governor Honorable Dato Pax Ali S. Mangudadatu. Kasama din ng LGU Tacorong ang mga kasapi ng 9th Sangguniang Panglungsod sa pangunguna ni City Vice Mayor Lina O. Montilla. Isa sa mga pinakaaabangang kaganapan ng umaga ay ang paglunsad ng TESDA sa barangay na pinangunahan ni Secretary Suharto T. Mangudadatu, PhD, TESDA Director General. Pinaunlakan naman ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez at Special Assistant to the President Congressman Antonio Lagdameo ang paglulunsad ng Bagong Pilipinas sa bayan ng Isulan, lalawigan ng Sultan Kudarat. Panghuli, nakatanggap ng 2.7 million pesos na livelihood budget ang lungsod ng Tacorong sa pamamagitan ni Mayor Lechoncito mula sa Department of Labor and Employment. Ang Bagong Pilipinas Caravan na ginanap mula ika-25 hanggang 26 na Pebrero taong kasalukuyan ay naghatid ng libreng serbisyo mula sa higit 50 na mga sangay ng pamahalaan sa Rehiyong 12. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Terdi Valencia para sa Soxergen Headliners. Mga kaibigan, narito tayo ngayon sa Federal Suits na kung saan ang Federal Suits ay affordable ang presyo ng mga rooms. Mga staff ang hospitable at secure ang mga guests sa hotel nito. Kaya saan ka pa? Dito na sa Federal Suits. At yan ang ang mga balita sa araw dito. Mga balitang kailangan ninyo malaman. Balitang walang pinakakina. Mga balitang totoo. Mga balitang inalang aral ng inspirasyon. Ito ang Soxergen Headliners. Hanggang bukas, maraming salamat at magandang araw, kaibigan.